Ewan ko. Madulas ba talaga? Pero mabagal na. Mabagal na ako. 80 yung takbo ko. Ayun, meron na punta dun sa ditch. Madulas nga ito. Mga kapatid, madulas. Ayun, nagbagal na to. Meron na punta doon sa ditch, nakita nyo. Tapos yung truck, nagdaan-daan siya. Gumilid na siya. Ayaw nyo nang ituloy. No? So, itong kalsada na to, black ice na to. Black ice na to, sigurado. Tumigil na yung isang truck doon, ano? Yung area na yun, kasi tulay yun eh. Good morning mga kapatid, nandito tayo sa Exshaw, Alberta, sa Greymount, Western Canada, no? Bali mining to company, no? Nagpipick up tayo ng second load natin pabalik ng Winnipeg. So ito yung mapa niya. Medyo malaking kumpanya to, no? Mayroong pang orientation na ginawa ako and everything. So nakaubos ako dito ng halos kalahating araw. Mamayang hapon ay nasa Winnipeg na ako, wala, nandito pa ako. Niloloadan nila ako ng 10 paleta ng ganun. Ayan, yung umaano niyan, yung nagpo-forklift niya, yung 10 paletang ganyan ang iloload sa akin doon sa likod ng container van na kung saan pinick up natin sa Surrey, British Columbia. Iloload nila dyan. So medyo may kahigpitan sila dito, no? Hindi pwedeng mag-record dyan sa baba. Humingi ako ng permiso pero hindi pwede. Dito lang daw ako sa truck. And kagaya ng policy, no, bawal kuhanan ang picture ng company, ano. So hinihintay ko lang na ma-load yung 10 paleta, then tatarpan ko yon. So wala akong harness, no, sa pagtatarp. Magpipirma na lang ako ng waiver na just in case ma-aksidente ako from the top ng deck ko dahil wala akong harness, hindi sagutin ng company kasi wala naman harness na na-provide sa akin kasi kadalasan naman wala kaming load na kailangan gumamit ng harness, no. So yun lang, mag-update ako mamaya kapag na-tarpan ko na yung load at papunta na tayo ng Winnipeg pa uwi. So isang magandang umaga sa lahat. Actually, tanghali na. Babalik ako mamaya mga kapatid. So, na-strapan na natin mga kapatid. No, picturean ko lang bago ko tarpan. So yun na yung load natin, no. Ma-send natin sa dispatch. So yun ang load natin. Limestone, pulverized limestone. So kailangan daw yan i-tarp. So i-tarp natin. Picturean ko lang and then we're good to go, no? Yan yung tarp ko sa ibabaw. Tatarpan ko yan. So yun mga kapatid, ano, at least naloadan na tayo. Pagka-tarp ko nyan, dire-diretso na tayo pa uwi ng home yard sa Winnipeg. Mamaya lang, nasa daan na tayo. Ayan mga kapatid, tapos na tayo naloadan, ano. Palabas na tayo dito sa mining, ano. Ayan itsura ng mining, ano. Medyo nakatutok tayo sa araw, hindi masyado makita. So natapos din tayo mga kapatid, ano.
So first time ko rito. Na nag-load. So next time na papasok dito, alam ko nang gagawin. Yung sa orientation sa online, medyo confusing ano. Pero once na nalaman mo na, eh madali na lang, no? So ito, tingnan mo, dalawa yung tundaan dito, isang itong straight, isang itong paliko. So ito yung maraming trucks, so dito ako dadaan. Wala eh, malabo yung instructions dun sa ano, dun sa ano, sa ano, orientation. Eh sa cellphone ko pa ano, tinignan, kaya ano. So may ano dito, may train ano, railroad track. So tingin ko naman eh tama itong dinadaanan natin ano. Wala namang pulis dito eh. So ito, ewan ko ano to, itong nasa taas na to. So yeah, tama itong dinadaanan natin. Kung doon ako dumaan sa gitna, parehas din sigurado. Dito rin ang labas. So ayan, no, may maglo-load naman dito. No? Super B, ano? Straight backing yan, okay lang. Pero pag yung hindi straight backing yan, mahirap. Mangangamote tayo dyan. Totoo lang. Subukan ko na yun eh. Aminado naman akong nangangamote ako dyan sa Super B. Pag yung ano, yung alley dock. Pero straight backing, kaya ko. Kaya ang straight backing. So, yan. So dito, kanan tayo dito. Eh, may araw na. Doon wala eh. Either way naman doon eh. So dito to sa ano, no, Exshaw, Alberta. Tapat lang mismo nung ano, yung pinag-iistapan ko kapag papunta akong BC, ano. Yung may magandang lake na mayroong nakikita niyo yung company, ano. Ito 'yon. Actually yung isa doon sa kabila. Ito, ewan ko. Hindi ito yung mismo eh. Yung sa kabila 'yon. Ayan, no? Mining ito, mining. Ano ang ano nila dito? Limestone. Ayan yung panggiling, oh. Yung gilingan, oh. Ayan, oh. Yung machine. So 20 lang ang speed dito. Attention drivers. Nagtapon ka raw. Bayad ka $500. Ayan, taas ng bundok, oh. So natapos na rin tayo mga kapatid, ano. Ganun lang talaga eh. Kailangan lang talaga ano, sabi nga sa Panggalatok, maanos kalabat, anos labat, nasumpal lamang sa trabaho. To tis lang mga kapatid kapag ka ganito na, siyempre hindi naman palaging in favor sa'yo ang mga loads, ano. May mga pagkakataon na ganyan, mahirap, no? Parang ito, dapat nasa Winnipeg na ako nito, pero siyempre iintindihin pa rin natin yung ano, yung ating mga ano, yung ating boss, kasi gusto din nila kumita, di ba? Hindi lang naman tayo. Business to eh. So yung load ko pwede pa naman lagyan. So maghihintay talaga tayo, no? Kung gusto pa nilang lagyan yan, reasonable pa rin naman yung waiting time natin. Eh di, ayan pala yun, yung pagkaakyat yan sa taas, ano? Okay. No?
So palabas na tayo. Pa-exit na to kasi yun naman sinabi sa akin, binigay na yung paperwork ko, then exit na tayo. So nawala yung ano ko dito, no. Meron na ako yung ano eh, stop. So dito ako pumasok kanina. So next time alam ko na kung paano. Basta dun lang sa ano, sa limestone ano na nakapalit, yung pulverized limestone, alam ko na kung anong dadaanan. Pagka nag-orientation ka, parang tingin mo eh napakahirap, no? Pero hindi naman ganun kahirap. Hindi ganun kahirap. Sakto lang. So, dito yung staging area. Kung gusto mong mag-ayos-ayos pa ng gamit, yan. Nakita ko yan sa orientation eh. So yan, larga na tayo mga kapatid, ano. Dadaan lang ako ng ESO, magpi-fuel, and then maliligo, and then on our way na pabalik ng Winnipeg. So kita-kita tayo maya-maya lang mga kapatid. Isang magandang tanghali. Yan, tayo na mga kapatid, ano? Tapos na tayong kumain. Gabihan na yon. And then tapos na rin tayo mag-shower. Nakapag-fuel na tayo. Full tank. Good to go. Uwi na tayo ng Winnipeg, no? Nag-start tayo ng biyahe natin last Saturday. Ngayon is Tuesday. Oh, I think it's Wednesday na. Wednesday na pala, no? Mga kapatid, ano? So meron tayong mga struggles, ano, sa first ever load natin for 2025, ano. Ito yung kauna-unahan. At hindi naman naging smooth sailing lang, ano. Kasi sa tracking hindi naman palagi na naaayon palagi sa iyo ang sitwasyon, especially sa mga ano, no, sa mga load ganyan. Merong aberya at problema nakakaharapin ka kapag nasa kalsada na, ano. At yun ang nangyari sa atin mga kapatid, ano. Kung makikita nyo yan sa mga i-upload kong video na nagkaroon ng trouble yung trailer ko, nawalan lahat ng ilaw, ano. Nagloko siya dahil merong wire na nabasa, no, grounded. So laging nagtitrip yung laging na blow out yung ano, yung fuse niya, no. And naghintay din ako ng mga ilang oras para ma-fix yun, ano. Tumawag ang company ko. Yung nakagandahan sa company ko, tumatawag agad yan ng roadside service. Kung kahit nasaan ka man, ano, talagang tatawag yan. Pero aberya pa rin yun, ano. So yun ang nangyari. And meron kagad akong reload sa Surrey. Nag-drop tayo sa Langley, and then meron tayo kagad reload sa Surrey, British Columbia, no. And then nung pinikap ko na yung load, nakita nila na maliit lang yung load ko. Siyempre business ito, no. So kung kaya pang lagyan ng ibang load yung hila-hila ko na step deck, gagawa nila ng paraan yan. Kasi siyempre gusto rin nilang kumita. Hindi lang naman ako bilang isang driver ang gusto kumita, especially yung business, ano, yung company gusto nilang kumita. Kasi kung ang load ko is yung container lang, lugi sila for sure. Baka pambayad lang sa sweldo ko, no, and then sa fuel, ano, at sa ibang maintenance ng truck, kulang pa yung kikitain. So ang nangyari, pinahintay ako sandali doon, no, pero walang nahanap na ibang load. So nakakita sila dito sa Exshaw, Alberta, sa mining. So never pa akong nakapag-load dyan sa Exshaw na mining, ano. Kaya medyo struggle. Merong orientation, merong
traffic eh. Merong orientation, merong Turn right on Barlow Trail Northeast. online orientation na medyo malabo, no? Medyo malabo yung materials na pinrovide nila, no? Para sa akin kasi kailangan sa computer yon. So hindi mo maintindihan. Buti na lang hindi ganun kahigpit nung nandun na ako. Hindi kagaya dun sa sinasabi sa orientation, ano? Napakahigpit. Ang daming kailangan mong tandaan. Pagdating dun, wala namang masyado. So dito tayo mag-deliver mga kapatid, ano? So papark tayo dyan sa ano, dito sa ano, pahalang na ganyan. Pahalang. Yun ang sinabi sa akin, pahalang. So, pahalang ang ano natin. Pahalang daw yung park natin eh. Sabi nung ano, as long as hindi daw maharangan yung linya. I think okay na to. Hindi naman siya. Kaso nakaharang ako halos ah. Isagad ko na lang siguro dun. Let's see kung may space pa doon. I think pwede na dito. Para hindi lang ako, hindi ko naarangan tundaan. Yeah. Yeah, dito na ako mag-a-untarp mga kapatid. So kita-kita tayo mamaya mga kapatid, ano? Mag-untarp lang muna ako. Magandang gabi mga kapatid, ano? Kanina lang may mga nadaanan tayo na ano, no? Ewan ko kung madulas ba talaga tong kalsada, hindi ko maintindihan. Ito na naman yata, meron na naman yata dito na napunta sa ditch. Wala naman akong nararamdaman masyado na madulas, pero maraming napupunta sa ditch ngayon. Dry naman eh, minus 9 degrees. Ewan ko kung anong problema. Doon 3 truck, no? Ang nadaanan ko, sayang hindi ko na na video. Pero 3 truck yung nasa ditch doon. Ewan ko madulas ba talaga? Pero mabagal na ako. 80 yung takbo ko. Ayun, no? Meron na punta dun sa ditch. Madulas nga ito mga kapatid, madulas. Ayun, no, nagbagal na to. Meron na punta dun sa ditch, nakita nyo. Tapos yung truck nagdaan-daan siya, gumilid na siya, ayaw niya nang ituloy, no? So itong kalsada na to, black ice na to. Black ice na to sigurado. Tumigil na yung isang truck doon, ano? Yung area na yon kasi tulay yun eh. Talagang madulas yun.
So maraming napupunta sa ditch ngayon, ano? Dapat iano na nila tong kalsada. Ito talagang sa Portage eh. Malapit na sa Winnipeg. Palagi ditong mayroong na-aksidente. Malapit na tayo mga kapatid sa ano, sa home yard, ano. Naubos na nga yung oras ko, 1 hour na lang. Meron pa akong 62 kilometers na naiiwan. Hopefully ano, makarating ako sa yard nang may oras pa ako. Ayoko nang matulog ng isang gabi pa sa kalsada dito sa truck, ano. Lalo pat malapit na ako sa ano, sa bahay. Pero kung malayo pa, okay lang naman. Pero ngayong malapit na, mas okay na sa bahay ako magpahinga. So, patapos na tong first trip natin ng 2025, ano. So nagpunta tayo ng Langley, British Columbia. Then nag-pick up tayo sa Surrey ng container tank. Naghintay tayo doon ng konti. Then meron tayong second load sa mining dyan sa Exshaw, Alberta, na i-deliver ko sa Saskatoon kaninang umaga, no? And then medyo nagtagal ako doon, ano? Medyo nagtagal ako doon kasi matagal nila akong in-unload doon. So kaya inabot ako ng ganitong oras. Bukas pa yung ano, scale. Oh no! Alas 10 ng gabi. Parang Pinas lang, no? Hindi pa sila matulog. Hanap pa sila ng ano, mauhuli. Yung totoo, Manitoba, Winnipeg, gising pa rin kayo? Nagte-testing pa rin kayo talaga ng ano, gulong? Bukas eh, ang scale eh. Overtime tong mga to. Unbelievable ah. Baka paniwala sa mga to ah. Bukas pa rin sila. Yari ka kapag mabigat ka, brother. Tibay naman itong mga to, no? Bukas pa sila. Depart, sabi nyo. Parang Romeo and Juliet lang. Depart! Tibay nun, nagising pa yung mga yan, ha? Ha? Sana hindi na ako magbubukas ng camera eh. Bukas pa rin sila eh, no? Talagang gahanap sila ng mache-chempoan eh, no? Naalala ko tuloy yung Pinas eh. Pagka may operasyon ng LTFRB tsaka yung ano, LTO. Nung nabiyahe pa ako ng ano, Cagayan. Langyo. So, meron na lang tayong 18 kilometers away, 30 minutes. Take exit 318 May.
on the right to Highway 100 Ayan o, East. 30 minutes na lang yung naiiwan sa clock ko. Meron pang 17 kilometers away. Kayang-kaya na yan. Huwag lang magkakaroon dito ng checkpoint, no? Naku po, naabutan pa ako ng light, no? Ano nga naman talaga, pagka sinuswerte ka talaga, no? Baka mabitin pa ako nito sa ano, oras. Kasi siguro mga 5 stoplight ang meron dito. Sa Headingley na to. Tsaka 70 lang dito. May nanguhuli rito kahit gabi na. Ayan mga kapatid. Dito na tayo sa ano. Malapit na tayo sa yard. Turn right on Oakland Road, then take the first right. Dito na tayo sa yard. Sa wakas, nakikita nyo 16 minutes remaining sa aking driving time. So, saktong-sakto lang din talaga yung ano, yung oras ko, no. Buti nakauwi tayo ngayon, ano. Nagsisignal na ako dito, hindi pa yata nagbabagal itong truck ko sa likod, ah. Bahala ka dyan, sumalpok ka dyan. Yan, umiwas ka na. Hindi ako pwedeng mabilis na preno dito dahil madulas. Turn right onto the unpaved road. Dito, mag-a-apply ako sana dyan dati bago dyan sa New Hope sa Wildwood Transport. Turn Pero left on Agripark Road. sa New Hope ako natanggap kasi dito mataas ang ano nila dyan, ang kanilang eligibility para ma-employ ka dyan sa Wildwood Transport. Diretso na tayo mga kapatid sa ano, no, sa West Yard, ano. In 300 meters, Hindi na arrive tayo home on the right. madulas, oh. Hindi na tayo dadaan dyan sa loob. Babagsak ko na lang yung tarp ko dun sa likod nitong tractor ko kasi nakasampa naman sa deck. Ayan yung mga truck na binebenta, oh, sa company namin. Yan, mga nagamit ko yung mga yan, oh. Mga nagamit ko yung mga truck na yan. Yung binebenta na yan. Ayan pa, oh. Ito, mga Peterbilt. Yung isa, ano yan, Kenworth, yung isang yun. Binibenta nila yan. So ayan, hindi na tayo pupunta dyan. Diretso na tayo sa West Yard kasi itong load ko na to is for city to, eh. Tsaka yung mga ganito dito ko nakikita palagi sa West Yard. So diretso na tayo dito. Mahangin dito, mahangin mga kapatid. Mahangin ngayon, mahangin. Kaya kahit 8 degrees yan, malamig yan. Ito lang pinagpapasalamat ko, no, dahil nakarating tayo ng safe, ano. British Columbia tayo, no, nang galing, ano. 2,350 kilometers times 2. So that's 4,700 kilometers. 5,000 mahigit ang isang trip natin ito dahil pumunta pa tayo ng Saskatoon, ano. Pumunta pa tayo ng Alberta, pumick up sa Exo, although along the way yon, pero dumaan pa tayo ng Saskatoon para mag-drop ng load and then diretso rito. So around ano yan, mga 5,000 kilometers yung round trip natin. 6 days 6 days nating biniyahe dahil naghintay-hintay pa rin tayo. Kung walang waiting time yon, kaya ng ano yon, ng 5 days or 4.5. Kaso wala, eh, may mga waiting time tayo, eh. So buksan natin yung gate. Pinin natin yung ating lanyard. Saan ko na kaya na ilagay yon? Problema ngayon. Ito, kakapa ako. Yan.
Sigurado malamig yan dahil malakas ang hangin. Pero mabilisan lang. Oh, lamig. Mga kapatid, ang lamig. Oh, grabe. Madulas pala talaga yung kalsada. Mamaya malalaman natin yan pagka nagkokotse na tayo. Pero madulas, ayan, no? Madulas pala talaga. No? Kaya maraming na-aksidente kanina. Napunta sa ditch. Kasi madulas. Dati, nung bago-bago pa ako, nag-i-stop ako niyan. Tapos tinitesting ko yung kalsada. Pero nung tumagal-tagal na, ayan nyo, ganyan yung mga ano ko. Ganyan yung pinick up ko. Itong mga to, generator yan, alam ko. Ewan ko itong binitbit ko kung ano to. Pero doon din yan yung weso eh. Ganun din yung ano ko eh. Pero mas mahaba yung mga yan compared dito sa daladala ko. Maiksi lang tong daladala ko eh. Ayan oh. May mga nag-pick up din oh. Pero yung step deck nila halos nasakop, di ba? Ayan oh. Yung sa akin maiksi. Maiksi yung sa akin eh. Kaya ngayon binigyan nila ako ng load pa. Pinag-ano-ano pa nila ako ng additional load. Kasi nga maiksi yung sa akin. So pagka dito ako sa yard, isa nagpa-practice ako ng alay daking mga kapatid. Para ano, kahit papano, di ba? Nag-aalay duck tayo dito kahit kaya naman ng straight. Bitin, no? Doon ko ipapark sa tabi nun eh. Sa tabi nung ano nun. Hindi dito, doon sa tabi nun. I don't know kung... Wala akong guide dito sa ano yun, no? Pero pasok na yan eh. Ayan, malayo nga oh. Yun, hindi natin nakuha. Pero kung may guide sana dito sa kanan, kuha yan. Eh wala eh. Kaya pull up tayo. Saan na? Saan natin yung ilaw? Kita natin. So dito na ako pinakamalapit ngayon. So dito ko na ilalagay. Dulas yung gulong oh. Dumudulas mga kapatid yung gulong natin. Dumudulas. So natin mag-react yung gulong, tsaka natin bawiin.
naglalaro pa tayo eh, nung naglalaro. Lalaro-laro pa tayo. Lamig. Wala na tayong oras, oh, 7 minutes, oh. 7 minutes. 7 minutes na lang yung naiiwan. Lalaro-laro pa natin. Atras na, atras. Ayan, pantay na yan. Okay. Lamig. So, anuin na natin ito, itong ating clock para hindi tayo ma-over. Post trip na tayo. Ayan mga kapatid. Dadrop na natin to, no? So, ang lakas ng hangin mga kapatid, no? Babalik lang natin tong ano, tong tarp. Then, oh. Yeah. Tiis lang mga kapatid. Tingnan lang yan. Tigas nito. Tigas niyan. Ano na, yung basa, naging yelo na. So mga kapatid, dito na natatapos ang ating first trip para sa January 2025 hanggang sa susunod na biyahe natin mga kapatid, ano? So, huwag po kayong makakalimot na sumubaybay. Maraming salamat sa mga subscribers natin, ano, na patuloy na nandyan sumusuporta. Please like and subscribe dun sa mga hindi pa nakakapag-subscribe at nanonood ng ating mga content. Isang magandang gabi at hanggang sa susunod mga kapatid na biyahe natin. Huwag kakalimutan, mata sa kalsada, kamay sa manibela. Manibelang Pinoy po, isang magandang gabi.